Kung papiliin ka, saan ang pinaka komportable ka dito sa Croatia or sa Qatar about din sa trabaho at sa kasasahod? Mahirap desisyonan eh. Kung pera lang naman din ang hahanapin ko, Qatar ako. Kung hindi siya naghihina. Pero dahil naghihina siya, kaya umalis ako. Pero kung pagbabasihan naman natin yung pagiging equality gender, yung equality sa lahat ng bagay, sa gender, sa education, sa life, equality life, lahat, Croatia. Hello. Wow! Ano yung niluto mo? Kasi nakakatakot baka ipopost yan sa Croatia. Pwede naman tumapos. Ayoko. Huwag ka matatakot hanggang nandito ako. Sino man aapi sa'yo? Ako makakalaban. Yun ang gusto rin sa kanya. Hindi pwede yung ganon. Pantay-pantay dito. Kaya nga ako, alam mo, kahit malaki yung sweldo ino-offer ngayon sa akin ng Taiwan, ayaw kong bumalik. Pinababalik ako ng Taiwan, ng employer ko, tinawagan ako. Ako hindi ako nabibiro, may ebidensya ako. Uy, nasusunod na yung chicken gusto ko. Sige na, punta ka doon. Punta ka doon. Tapos, Ano na naman to siya? Best friend mo? Siya yung vlogger dito. tapos be, yan. Yung offer sa'yo sa Taiwan. Ito, inamin ako ng aking employer sa Taiwan. Tapos, pinababalik niya ako. Aming mga dating mga ex-Taiwan, pinababalik. Anong sabi? Ang sabi is... ang pangalan mo? Ito yung pangalan ko, yung Paulo de la Cruz. Paulo de la Cruz. Pinababalik sa Taiwan. So, kumbaga, parang after 20 years, kaming mga original na mga email food, parang kinonta kaming lahat. Ngayon, they give another chance to work in email food. Wow. But alam mo, hindi na tayo sa laki ng sasahurin na ibibigay eh. Maliit man yung sahod dito kumpara dun sa Taiwan. Yeah. Dito ka pa rin sa Croatia. Kasi dito, equal ang gender. Equal din ang edukasyon. Equal din ang kaalaman at karunungan. Walang mataas, walang mababa. O, saan ang pipiliin mo? Malaki sahod? Pero may discrimination. Tama. Siyempre, ang pipiliin mo dito na equal ang lahat. O, di ba? Mapababae ka, pwede kang maging babae, pwede kang maging lalaki, pwede kang maging tomboy, pwede kang... Lahat pwede dito. At saka walang mam-mam dito, walang ser-ser dito. Hindi... Ultimo nga, boss nga rito, kargador eh. Tama. Grabe, magbuhat sila ng mga 20 kilos na saging, sila yung nagdi-display dun sa mga rack. Sa atin ba, magagawa mo yan sa Asia? Hindi mo magagawa yan. Walang dito. Dito, pagka nag-good morning ka, mas parang nire-respect. Parang sa kanila, big respect na yun sa kanila. Na kanila, masaya na sila. Dito ka na lang sa... Dito na lang sa Croatia. Ba't hindi ka pumunta sa... Ba't hindi mo yung offer sa Taiwan? Yun nga ang sinasabi ko nga sa iyo eh. Parang... Magkano bang sahod na offer doon? Malaki. Halos siguro 2 doble ng sahod. Wow, anong trabaho doon? Chief cook din ako. Ako naman, yung mga worker na yan, sa mga production niya ng chocolate, ng mga biscuit, mga cookies, mga beer, yogurt, milk, lahat, everything nando doon. Ngayon, sila yung pinapakain ko. Lulutuan ko sila ng Filipino food. Kasi yung mga Taiwanese din, gusto nila yung Filipino food. Hindi sila marunong maggawa ng sinigang. Diba? Sinigang. Tapos, kasi sa kanila, isang klaseng gulay lang. Kung lulutuin mo lang yung gulay, kung sitaw-sitaw lang, kung talong-talong lang, kung kalabasa-kalabasa lang. Alam mo naman tayong gumawa ng gulay doon. Pinakbet! Diba? Tapos, medyo ichichicharon mo ng konti yung sahog na baboy na may taba. Paggisa mo yon. Di ba? Ibahin nga natin. Saan ka ba na country na dati? Marami akong bansa pinuntahan. Anong mga... Una, 9 years ako sa Taiwan. Wow, then? Diba? Then after that, Qatar. Ilang years ka sa Qatar? 10 years ako sa Qatar. Tapos, umalis ako. Binili ako ng Hadja Hospital. Ginawa nila akong nutrition dietary chef sa isang hospital. Hadja Hospital sa Yemen. Maka 1 year, bumalik ulit ako ng palibasa kasi nasa bundok, nagliliparan yung mga yung mga missiles.
Nakaloka, nasa bundok kami, nasa piyabaw namin yung ano. Eh di siya, makikita mo yung gumagano. Eh di, dumating pa yung time, maraming biktima, dinala dun sa hospital namin. Di siyempre, yung para hindi na sila mahirapan, minsan, hinihintay mo na lang sila kasi mamatay. Eh di siyempre, tagabalot ka nang namatay. So, bumalik ka. Ako umalis ulit. So, bumalik ka sa Qatar. Bumalik ako ng Qatar. So, doon ka na nagtagal. Doon ako Trabaho mo doon, same pa rin. Anong company? Doon ako, Desert Line Project ako doon. Wow. Desert Line Project. Kami yung company namin ang isa sa gumawa ng mga lahat ng stadium doon. Noong 2022, July, bigla siyang humina kasi natapos lahat yung project, yung lahat ng 8 stadium. So, malaking sahod. Magkano sahod ba doon? Usapan ng sahod sa Qatar. Nako, talaga, nakakagulat lang. Mahirap lang bigkasin, mahirap lang bitawan. Hindi kayo paniniwalaan. Tingnan nyo, lilit niyan. Oo, tama. Then, nakapag-ano ka na sa mga anak mo, di ba? Tapos naman na sila lahat. Tapos na lahat. Graduate na sila lahat. Ngayon, pinauwi na nila ako. Ayokong umuwi. Ano gagawin sa Pilipinas? Eh ako na lang nandoon. Tapos sila yung nasa Germany, sila yung nasa France, sila ngayon nasa Australia. Ako uuwi ng Pilipinas. Ano? Hindi pa naman ako baldado, no? Mas masarap ang buhay dito. Hindi ka kagad tatanda kasi marami ka mga friendship na mababait. Meron ka makikilala ditong friend na mabait. Merong suplada, merong lukaret, merong magaspang ang ugali. May mabait naman talaga, marami yung mabait. May mga luka-luka kang premi, meron kang mga premi na babae, lalakero, meron kang mga premi na lalaki rin ang time. Ang saya-saya ng buhay dito. At saka dito, walang pakialaman sa buhay. Masaya dito. Masaya ang buhay sa abroad. Ngayon, wala naman pa kayo. Pinababantayan ko. So, ba't pag-isipan mo punta sa Croatia? Maganda naman trabaho mo sa Qatar. First of all, di ba nga, sabi ko nga yung education dito, equality. Kaya nakatapos ka kaya hindi, basta marunong kang bumasa at sumulat, winner ka na dito. Di ba? Huwag naman yung gawin yun sa iba. Tumaas ang sugar ko. Ang taas ng sugar ko, pauuwiin daw ako. Hindi naman nila ako mapauwi dahil kasi sa galing nga natin sa trabaho, sa yung artistic natin sa pagkakating, hindi pumayag si Humble, si Spar. So, yan ang ginawa ni Spar, ipinagamot niya ako. Wow. 2 weeks niya ako, binigyan niya ako indefinite leave. Wow. In 1 week, gumaling ako. Tapos humingi pa ako ng 1 linggong bakasyon. Binigyan ulit ako. Diba? Sick leave yun. May bayad siya. Bali ngayon, 1 linggo na ako nakapag-work. Mula Lunes hanggang Sabado kahapon. Ano nga trabaho mo sa Spar ngayon? Butcher ako ngayon. Butcher ka. Aside from the butcher, siyempre pag wala kang ginagawa, alam mo naman tayo mga Pilipino, madiskarte tayo para hindi tayo ma-bored sa trabaho. Kilos-kilos tayo ng helping tayo sa mga mudir-mudiran doon. Di ngayon, ang ganda ng reputation. Ang ganda ng reputation ko doon ngayon. Ang bait niya ni De La Cruz. Masipag siya. So yung Humble Hunter siya nagbigay sa inyo sa Spar? Oo. Ngayon, hindi na kami cover ni Humble Hunter. So direct na kayo? Wow, congrats. So, libre ba kayo ng ni Spar? Anong libre sa inyo ni Spar? Etong house, yung house and lot na to, libre. Meron kaming washing machine, nakikigamit na dito yung mga itik kahit mabaho. Siyempre, pinagtsatsagaan mo na lang. Alam naman, wag mo silang paggamitin. Tao rin naman yung mga yan. Kahit hindi nagsasabon yan sa paglalaba, kahit amoy patay na daga yung medyas nila. Nakakahiyang-hiya ako Sila pa yung bahong-baho sa amin, mga hindi puta na yan. Diba? Tapos ilang oras sa trabaho nyo? Sila lang nakikigamit sa washing machine na ibinigay sa amin ni Spar. Pero wala kaming magagawa dahil tao nga, equality, gender equality sa lahat ng posisyon. Kaya pinagbibigyan naman namin. Pero mahiya-hiya sila Sila pa nababahuan sa amin. Ang kapal ng mukha nila. Diba? Bang ma-advise mo sa mga... Ma-advise ko sa mga Pilipino, sige, lumandi kayo ng lumandi, manlalaki kayo ng manlalaki, mambabae kayo ng mambabae, uminom kayo ng alak, pero monthly, mag-secure kayo ng pera ninyo.
Yung secure talaga. Halimbawa, kung 300 euro isang buwan sa bangko nyo, ipasok nyo na yun. Tama. Huwag nyo nang gastusin yun. Yung iba, ipanlalaki nyo na, ipanbabae nyo na, ipaninom nyo na, ipanigarilyo nyo na. Eh kasi nga sa sobrang luwag naman, ganyan nga yung nangyari. Diba? O sige, thank you sa second. Ito ba yung mga pinaghirapan mo? Sa pagiging cheap. Oo. Yeah, punta lang basketballan ka. Oh, marami sa diyan na marami ka na nakita diyan, di ba? Pero yan wag niyo isnabin. Oo. Meron ba kayong relo na tawag dito? May relo na Omega 1? 25,000 reals worth. Hindi ako nagbibiro, marami akong dala. Oo. Pakita ko ba? Pagkibali. Tapos yung mga sing-sing pa, mga white gold lahat. Oh. Ito, isa sa mga sayang sa mga pinaghirapan lahat yan. Diba? At saka isa sa mga pinaghirapan ko, yung nabili kong mga lote sa Pilipinas. Wow. Marami talaga. Ikaw ba naman magtrabaho sa abroad ng 33 years? 33 years. Wow. So what did you expect? Congratulations. Pero masaya pa rin, kahit na ganon, masaya pa rin kasi talaga yung life sa abroad. Kung wala ka nang iniintindi, kung wala ka na rin naman babalikan sa Pilipinas, si nanay lang ang panganay ko, yun lang ang ginagastos nito. Pero yung iba hindi na. Oras kayo sa trabaho niyo, Ben? Depende. 7 hours lang kami 7 hours a day. 7 hours lang kami a day. Tapos, sa isang linggo, kailangan maka 40 hours kami. So, pag 5 days, sa 7 hours, meron akong 35 days. So, yung ika 6 days ko, 5 hours na lang ang trabaho ko. Napakagaang ng trabaho. Mas mabigat pa yung plato ng pinggan na kinakainan ko. So, Ben? Ang bigat pa nga, ang bigat talaga. Hindi ako nagbibiro, mabigat talaga yung plato namin kaysa sa butcher knife ko. Oo, ganun ba? Then, marami ba kayo mga Pilipino dyan? Marami Kulang 200 tayo dito. Kulang 200. Maraming taga Sa Spar. Sa Spar. So yan, ang ngayon, Parang whole, parang national Croatia, napakadaming Pilipino sa Spar. At saka sa Consume pa. Kahit nakalaban namin. So yan ang ni Humble. Yan ang ni Humble. Oo. Ay, hindi na. Si Spar na. Si Spar hindi lang. na kami covered ni Humble. Wala na siyang pakialam. Pero pagka mag-resign kami, pwede kami ulit bumalik kay Humble para ihanap kami. Ihanap mo. Okay. Maganda rin dito. Wala So, silang pakialam. Anong trabaho mo kaya dito? Ako ngayon, isa akong nagre-reyna-reynahan sa butcher. Wow. Sa anong company? Spar. So, sa Qatar, anong agency mo papunta dito? Job vacancy. Job vacancy. Service. Yan. Tapos, bali, tandem sila JBCS, tapos, Humble Hunter. Magkano ba placement fee? Mag-usap tayo. Ay, naku, napakamura ng placement fee. Mura lang? 60, parang nasa 60,000 lang peso sa pera natin. Ang naging placement fee ko. So, marami kayong batch na punta dito? Siguro kulang 10. Kulang 10. So, ilang months ka na dito? Kato 2 months ko pa lang, noong 21. Wow. 1 month stay, na binwisit ako nito ni Humble Hunter, kaya tumaas yung sugar ko. Kain tulog ako dito isang buwan. Nagantay ka sa working permit. Hindi ka mo yung nasikaso. Tapos pagtapos na siguro nung mag-isang buwan na, tsaka ko sila binolja. Matapos namin makapagbayad, hindi nyo kami hinatid sa hindi nyo kami sinundo, hindi kayo nagpakita ng muka. Pagkatapos ngayon, hindi nyo pa rin kami kinokontak. Babuti na lang maraming Pilipino na nagbagandang loob na ituro kung nasaan ang pwesto ng itong agency ninyo. Ngayon, nag-sorry naman sila. So, okay na. Sorry for doing that. Hindi na namin uulitin nyo. Kasi pangit yung ginawa nyo Matapos nyo kaming pagkakitaan, matapos nyo kaming makapagbayad sa inyo, wala na kayong pakialam. Kung dumating na ba kami o hindi. Pinasundo nyo lang kami sa Grab, inihatid lang kami dito, itinapon lang kami dito. Pagkatapos, pag mag-isang buwan na, tsaka lang namin, kasi sabi 1 linggo lang, inabot na ng matagal. Pagkatapos, pag-abot ng matagal, tsaka naisip namin na dagdag mo ba sa mga
Ano sa mga natin? malalandi kong premi na nanlalaki, ng bababae, ang masasabi ko lang sa kanila, mag-ipon kayo, hindi kayo pabata, patanda kayo. Alam mo, pagka nagkasakit kayo, kung makikilala ka pa ba niya ng mga yan, hindi ka nakilala ng mga yan, malakas ka pa nun, kilala ka ng mga premi mo. Eh ngayon, kalalandi mo, kapupokpok mo, kalalalaki mo, kabababae mo, kaiinom mo, kakasigarilyo mo, nagkaroon ka ng cancer, isang beses bibigyan ka nila ng pambili ng gamot. Next, bibigyan ka pa ba nila? Shit! Ka sa buhay nila. Yan ang masasabi ko, di ba? Kaya kailangan mahalin ninyo yung sarili ninyo. Ingatan ninyo yan na wag kayong magkakasakit. Kasi mahal magkasakit. Lalo na pag nasa Pilipinas ka, eh kung bigla kang pinadeport, di ba? Eh kung dito ka magkasakit, okay lang pa, 1 euro lang yung ano eh, yung consultation. Yun lang ang babayaran mo. Oh, di ba? Kaya dapat mahalin natin yung una sa lahat, mahalin natin ang sarili natin. Tama! Oh, pero unang-una sa lahat, kailangan meron kang Diyos sa puso mo. Diba? Para ma-bless ka ni Lord. In Psalm 24, lift up your head, all you gate, and be lifted up, you everlasting door, and the King of glory shall come in. How many to the kingdom of glory shall come in today? Raise your hand, all kayo. Amen tayong lahat. Oh, amen. Diba? At saka sinabi niya pa sa Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you, declare the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and the future. Wow. Diba? Yes. Kailangan talaga natin mga hawak yung mga yan. Alam mo, kahit naman ganito minsan ako may katapang, may kataran, pero yung mga chapters and verses sa Bible na mga mahahalagang turo ng Diyos, nasa puso, nasa isip at puso ko yun. Kaya sinishare ko yun minsan. Minsan talagang, sabi ng akala nila, nagagalit ako pag nag-share ako ng Word of God. Kasi utos yun ng Panginoon. Ipagsigawan mo, ituro mo, pag natutunan mo ang salita, ituro mo ng libre at walang bayan. Amen to the Lord. Okay, thank you. Yan, may niloto na po si Luto na, habang Bessie. nakikipagtaltalan ako dito. Ano yung niloto mo, Be? Yan, apritada. Wow, sarap. Luto na. So ito, dito kayo nagluluto sa hostel na Dito, kung magluluto. Luto na. wow. Okay. Mga, alam mo, marami akong pinapakain sa bato. Ilan ba kayo sa room nyo? Apat. 4 kayo. Yung pang-isa, pang-isa. Mas magandang anong masabi mo? Mas magandang mag-alaga ng Aso, tsaka pusa. Kaysa sa tao. bakit? Eh kasi minsan ng tao, pinakain mo na walang hiyapan. Kaysa yung hayop. Yung hayop, yung talagang kung didilaan nila ang mga kamay mo, pati mukha mo, pisngi mo, mga braso mo, mahal na mahal ka nila, iniingatan ka, pinoproteksyonan ka na, binabantayan ka sa magnanakaw. Oh. Samantalang ang Tao, wawalang yain ka. Kaya kailangan pili-pili tayo ng mga friendship na totoong tao. Mabuti na lang din, glory to God, mababait yung tatlo kong roommate. Una, nakasundo ko sila kasi hindi sila naninigarilyo. Pangalawa, hindi umiinom ng alak. Pangatlo, medyo ano na sila, good boy sila, hindi sila nag-aano ng mga babae. Minsan masaya lang kami doon sa kwarto, apat, nagkakatawa na, nag-uusap-usap lang, what happened to your life for the past 8 years, for the past 10 years, for the past 24 years. Yung mga pinag-uusapan namin nung nasa ano pa kami, kanya-kanyang bibigis pa. Ano ba yung ano nyo? Religion? Glory to God? Hindi, ang ano ko talaga, religion ko talaga, United Methodist Church. Bali, member ako dyan sa Meron yan dito sa Croatia? Sa Croatia, hindi pa ako nakakakita. Kasi ang Croatia, more on Roman Catholic sila. Hindi sila Protestant na tinatawag na born again. Pero kasi sa totoo lang, wala kang mababasang born again sa Bible. Wala. Kung meron siyang mabasa,
Salamat sa magandang mga impormasyon mo, Bes, na na-share mo, ha. At saka sa paunlak mo ngayon na ano. Oh, wala naman maraming yun. salamat Thank talaga. you. Na-appreciate ko yun. Edit mo na lang. Oh, thank you. Bye. Bye. Salamat, ha. Hi, Michael. Kumusta? Okay naman. So, kumusta ang hostel ito ni Sir Boss, ni Boss Dosil? As of now, fully book lang lahat ng ano dito, kwarto. Kasi marami na dumadating na mga tao na galing sa Spar. Yung crush mo. Tapos, Lalo na today, maraming dadating ngayon, araw na to. huh? Ganun ba? So, ang room ngayon, Wala nang bakante ngayon. meron ba silang pang per night dito? Wala pa. Minsan may mga bakanting kwarto, yun ang ginagawa ni tatay sa per night. Per night. Pag wala, ngayon wala talaga. ganun ba? Mas dumami ang taga-Spar, Mas marami ngayon ng Spar na tauhan. Pilipino. Filipino. So, kumusta ang mga room? Malinis na. Malinis naman. Ikaw na kasi na gano'n. Pati yung paligot. Ngayon maraming tambak kasi may party kagabi. Okay lang yan. So, anong ma-recommend mo, ma-advise sa mga kababayan natin na balak mag-ano dito? Balak mag-hostel dito, gustong mag-hostel? Yung mga taong gustong mag-book ng hostel, mga 1 night, 2 nights here. So, kontakin nyo na lang yung may-ari. Saan ba to? Sabskachesta, 179B. 179B. Malapit din sa Sabski Mosque. Oh, Kaya kung gusto nyo nung mag-ano dito, gusto nyo tumira, or matulog ng isang gabi, mura lang naman 20 per night. pang long term nila. Ang long term nila dito, per month 120. So yan ba? 220. 120. So yan hanggang doon ang ano room. Ano to sa second floor to? Second floor. Hanggang baba na to. Hanggang baba na punta doon. Kitinta. Oo, sige Kill, bye-bye. Mga kabes, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa sunod kong vlogs, baka magkita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.